Hindi pwedeng laging bastos. Hindi pwedeng laging walang hiya. Yung ganyang pag-amin na parang pinaninindigan pa, pinagmamalaki pa. Maging aral ito sa lahat ng pupunta sa gobyerno o maging sa pribadong sektor. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ito. Opisyal na pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating mayor, dating Pangulo nga, ng kanyang ugali at kanyang pambabastos at kanya daw hong pagiging walang hiya sa kanya mismo nanggaling, yung pag-amin na yan ang pilit na itinatago ng kanyang mga supporters at followers at pilit nilang pinapalabas na magaling, matino ang dating Pangulo. Ito po, pakinggan nyo at kayo na ho ang bahalang magpasya. Ito'y hindi fake news, hindi ito artificial intelligence, siya ito at sa kanya nanggaling. Ko gano'n talaga. Maski saan mo ako ilagay gano'n ka, even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing lang ako. Galing ako sa baba. Salamat Class kayo, 3 Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng seryosong bagay ng war on drugs sa Kaya extrajudicial ako killings. bastos man. Salamat kayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi mo institusyon. paninira. Ang Because we sinasabi need- ko, para sabihin kulang. pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi sinihan rin talaga hindi kulang detail. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. So, President, tao, pati pondo ng pera. there are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection. Pag nagkapanahon akong uli na takbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Mr. Chair, Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga, pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may? Salamat Sige, kayo, it's, Mr. it's Chair. actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, May Mr. Chairman, I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experience. So, ayan po kaya ko lang ipinarinig sa inyo yan kasi nililigaw or inililihis ng iba. Diyan ho nag-umpisa yan At yan ang posible at yan ang mga dahilan kaya siya ay kinasuhan at nakulong. Okay? So, binabalikan ko lang ho itong ganitong mga istorya dahil yung pag-amin ng pagkakamali, pananalita. Sabi nga niya, bastos talaga ako, walang hiya talaga ako. Abay, yan po yung maaaring dahilan kung bakit siya nakalaboso. At pwede siya malaki ang pananagutan diyan nga po sa crimes against humanity before International Criminal Court. Yung kanyang pag-amin, yan din yung pinapangalandakan at hinahanap ng kanyang mga supporters na hindi pwedeng i-apply. Kaya ko po ito tinatalakay, hindi paninira. Ibukas po ninyo ang inyong kaisipan. Hindi ito paninira. Pagsasalarawan lang ng maling pamamaraan na labanan ang problema ng ating bansa. Hindi pwedeng ang batas ay ilagay sa kamay, mananagot kayo pagdating ng araw. Hindi pwedeng laging bastos. Hindi pwedeng laging walang hiya. Yung ganyang pag-amin na parang pinaninindigan pa, pinagmamalaki pa, maging aral ito
sa lahat ng pupunta sa gobyerno o maging sa pribadong sektor, especially sa pamahalaan. Kasi pag nasa gobyerno kayo, from barangay tanod to president, pinakamababa at pinakamataas na opisyal ng gobyerno at posisyon sa gobyerno, public servant. Yung betrayal of public trust, hindi dapat yan kinakalimutan. Yung pagtitiwala ng taong bayan sa lahat ng government official, dapat pinaangalang-alagaan. Dahil pag hindi, yan ay pananagutan sa bandang huli. Yan po yung nangyari. At yan po ay pinanindigan ng dating Pangulo. Nang mali, pero pinanindigan. Dahil ganun daw siya. Yung kanyang katigasan, kanyang prinsipyo, sa kanyang paniniwala ay tama. Maling-mali po yan. Dahil kaya siya nakulong. Kaya siya kinasuhan. Yun po yun eh. Ngayon, kung mayroong sektor at nandyan yung sektor na naniniwala sa kanya at nagtatanggol, aba bahala kayo kung doon pa rin kayo naniniwala. Di ba? Baka magaya kayo sa kanya pagdating ng araw kung gagaya at magiging idol ninyo. Ha? Kasi ngayon, hindi lang po siya yung umamin na bastos at pang-aabuso. May mga kasamahan siya at mga naniniwala sa kanyang ganyan din ang galaw. Meron niyang congressman. May mga abogado nga na nambabastos din sa kababayan kasi idol nila, bastos at walang hiya, na umaamin in public. Hindi yan fake news, hindi yan artificial intelligence. Inuulit ko. On record yan sa mataas na kapulungan. Public hearing, yan po sa Senado, na hindi yan nabubura. Nandudun yan sa record. Yung pag-amin na siya ay ganun ang pagkatao. At yun ang aking tingin at personal kong opinion dahilan kung bakit siya nakulong. Dahilan kung bakit siya ay posibleng litising. After 2 months mula noong February, ay ating inaabangan ang 60 days na pagkakataon ng ICC judges kung ano ang kanilang magiging desisyon. Tuloy ba ang trial o palalayain si Duterte? Ano man po ang mangyari dyan, mayroon na pong aral, mayroon pong nangyari, mayroon na pong basihan na dapat hindi tularan ang lumalabag sa batas. Hindi dapat pamarisan ang mga nagposibleng na-impluensyahan ng kapangyarihan na pati yung batas ay inilagay sa kanyang kamay. Kaya nga marami ang naging biktima at nagrereklamo laban sa dating Pangulo. Yan yung totoo. So alam ko na ito yung aking ginawang topic. Binalikan natin ang mga nakaraang mahalaga kasi nakakalimutan na. Kasi pinagtatanggol nila yung mali. Magagalit kayo sa akin, pero ganun talagang buhay. May kanya-kanya tayong interpretation, may kanya-kanya tayong paniniwala, pero tandaan nyo, may prinsipyo ako, ang katotohanan ay hindi ho talaga pwedeng pagtakpan. Yan ay pinagsisisihan at yan ay pinananagutan kapag lumabag sa batas at umabuso sa batas. Any comment? Kahit na yung iba ay magagalit, pero iba ang magiging komento nila, bahala kayo. Lahat ay merong accountability.